Patuloy na nakamonitor at nag-iikot sa mga barangay ang Batangas PD RRMO para mamahagi ng face mask sa mga residente dahil pa rin sa banta ng smog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Patuloy ang monitoring ng Batangas PD RRMO sa mga lugar sa lalawigan na naapektuhan ng volcanic smog o VAG noong nakaraang linggo. Bagamat bumaba na ang sulfur dioxide na inilalabas ng bulkan, hindi pa rin hinihikayat ang pagpunta sa malapit sa bulkan para sa kanilang kaligtasan. Patuloy rin ang kanilang pamamahagi ng face mask sa mga residente. Huwag na silang lumabas muna kasi volatile ang VAG. Wala ngayon, baka mamaya meron na naman. Huwag na munang maglalabas kung wala namang kailangan gawin sa labas. Huwag po tayo makampante na wala ngayon, bukas ay wala pa rin. Lagi tayong mag-ingat, maintain the N95 po. Hindi lang baha ang nagiging dulot ng biglaan at malakas na buhos ng ulan. Nakikita ng PHIVOLCS na isa sa dahilan ng degassing ng bulkang Taal at paglalabas ng sulfur dioxide ang nararanasang thunderstorms. Sa tala, mahigit sa 2,700 tons ang inilabas ng bulkang Taal kahapon. Kapag may degassing, tama po kayo kasi kapag nagdidigas siya, lumalakas yung steaming natin and at the same time, yung steaming may kasamang sulfur dioxide yan. Sa tuloy-tuloy na pagbuga ng sulfur dioxide ng bulkang Taal noong nakaraang linggo, binuo ng Batangas PD RRMO ang tinatawag nilang Code Method B. Gabay raw ito ng mga Local Disaster Risk Reduction Management Officers sa kada munisipyo sa pagtugon sa pangangailangan ng bawat bayan sa nararanasang aktibidad ng bulkan. I told them that this must be implemented. Kaya they are looking forward now. Siguro kinakausap nila ang mayors to give some budget allocation. Ginagawa na raw ito pero papaigtingin daw ng Code Method B ang disaster response. Mahalaga rin daw ang partisipasyon at pagsunod ng mga mamamayan sa abiso ng lokal na pamahalaan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.